Nangyari na ba sa'yo to may salitang nasa dulo ng dila mo, pero kahit anong gawin mo, ayaw talagang lumabas? O nakakalimutan mo agad ang pangalan ng isang tao ilang segundo matapos sabihin sa'yo? O ganito pa, pumasok ka sa isang kwarto sa sarili mong bahay, tumayo ka sa pintuan na blanko ang isip, at wala kang kaide-ideya kung bakit ka nga ba pumasok doon. Ang mga maliliit na short circuit na to sa utak ay nakaka-frustrate. At habang tumatagal, nagsisimula silang magtanim ng nakababahala na duda. Baka nagkakaroon na ng memory loss. Kung ganito ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. At ang pinakamahalagang gusto kong sabihin sa'yo, ay hindi ito isang sentensyang kailangan mong tanggapin. Marami ang naniniwala na nawawala ang memorya habang tumatanda at wala nang magagawa pa. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ganun kasigurado yun? Paano kung may ehersisyo na 60 segundo lang dinisenyo ng isang neurologist na makakatulong gisingin ang memorya mo simula ngayon? Manatili ka rito dahil ipapakita ko sa inyo ng eksakto kung paano ito gawin at ang kamanghamanghang science na sumusuporta rito. Si Dr. Fernando Manalo, neurologist, at ginugol ko ang karera ko sa pagkafasinado sa mga misteryo ng utak. Sa aking klinika, daan-daang pasyente ang dumating na may parehong alalahanin na siguro ang nagdala sa'yo rito. Mga lalaki at babae na 60, 70 o higit pa, mga taong puno ng buhay na biglang nararamdaman na niloloko na sila ng utak nila. Kinukwento nila sa akin ang fog sa utak, ang hirap mag-concentrate, ang pagsisikap na alalahanin ang isang detalye na dati lumalabas ng walang hirap. At sa kanilang mga mata, nakikita ko hindi lang frustration, kundi titi. Di na mawala ang independence nila, na maging pabigat, na mawala ang mga pinakamamahal na alaala. Ang misyon ko ay palayasin ang titi na yon gamit ang kaalaman at bigyan ka ng practical na tools. Dahil kinumpirma na ng modernong neurology ang isang revolutionary na bagay. Ang utak natin ay may kamanghamanghang kakayahang magbago at mag-repair sa sarili kahit sa anumang edad. Ang kakayahang ito ay tinatawag na neuroplasticity. Isipin mo ang utak mo hindi bilang makina na kinakalawang, kundi hardin. Kung pababayaan mo, lalago ang damo at mamamatay ang mga bulaklak. Pero kung aalagaan mo, didiligan at bibigyan ng tamang sustansya, ang hardin na yon ay maaaring mamulaklak ulit kahit ilang taglamig na ang lumipas. Ang ihahayag ko sa iyo ngayon ay eksaktong isang teknik ng brain gardening, isang simpleng paraan na hindi nangangailangan ng gamot o mamahaling gamit. Ito'y isang 60-segundong routine na kahit sino ay magagawa mula sa upuan. Ito rin ang uri ng ehersisyo na pinahusay ko sa mga pasyente ko na may resulta na noong una o hindi nila mismo makapaniwalaan. Ang maling sentensya ng edad at ang pang ng neuroplasticity. Pag-usapan natin ang pinakanakakasamang ideya tungkol sa utak natin na ang pagkalimot ay normal at hindi maiiwasan habang tumatanda. Paulit-ulit itong sinasabi ng lipunan sa mga biro at pelikula hanggang sa tanggapin na natin bilang katotohanan. Kapag nawala ang susi, iniisip natin agad na dahil sa edad. Ang pag-iisip na to ay lason, hindi lang dahil mali ito, kundi dahil pinapayuko tayo nito sa pag-resign. Kung naniniwala tayong wala nang magagawa, wala tayong ginagawa. Itinigil natin ang paghamon sa utak natin at nang hindi natin namamalayan, pinabilis natin ang prosesong kinatatakutan natin. Sumuko tayo bago pa man tayo lumaban. Pero ipinapakita ng science ang ibang realidad. Naging pribilehiyo ko na pag-aralan ang mga tinatawag kong super matatanda, mga individual na OT, 90, at kahit 100 taong gulang na may utak na matalim pa rin tulad ng sa 50 anyos. Ang sekreto nila ay hindi lang swerte o genetics. Ang karanihan ay isang pamumuhay na nagpapanatili sa aktibo at nourished na utak. Sa intuitive o deliberate na paraan, nag-practice sila ng neuroplasticity sa buong buhay nila. Inaalagaan nila ang hardin ng utak nila. Ang neuroplasticity ay ang kakayahan ng utak na gumawa at mag-reorganize ng connections. Isipin mo ang mga daan sa utak mo bilang trail sa gubat. Kapag natuto ka ng bago, gumagawa ka ng trail. Sa bawat pag-uulit ng aksyon o pag-alala sa impormasyon, lumalawak at nagiging madaling lakarin ang trail. Kung itigil mo, tatakpan ito ng damo. Pero kung gamitin mo ng madalas, nagiging highway na ito. Kamangha-mangha na hindi nawawala ang kakayahang ito sa edad, nandyan pa rin, handa nang gamitin. Ibig sabihin, kahit may mga weekend na neural pathways ka, may kapangyarihan kang magtayo ng bago. Ang ehersisyo na ituturo ko sa iyo ay isang precision tool para dito.
Ito maikli, pero intense na routine na naglalabas sa utak mo mula sa autopilot at pinipilit itong gumawa at palakasin ang connections. Pinagsasama nito ang simple physical movement at mental challenge na lumilikha ng synergy na mas malakas kaysa sa bawat parte ng hiwalay. Bago ko ipakita kung paano, gusto kong makilala mo muna ang isa sa mga pasyente ko. Ang kwento niya ay testamento ng kapangyarihang naghihintay na gisingin sa utak mo. Ang kwento ni Mang Ramon mula sa frustration hanggang sa clarity. Ipapakwento ko sa iyo si Mang Ramon. Dumating siya sa klinika ko na 78 anyos, dala ng anak niyang babae na sobrang nag-aalala. Si Mang Ramon ay isang retired carpenter, isang proud na lalaki na gumamit ng utak at kamay para gumawa ng magaganda at precise na bagay, pero nitong huli nabibigo na ang utak niya. Doc, sabi ng anak niya, parang namamatay na ang tatay ko. Dati siya ang buhay ng party. Ngayon, natitigil siya sa kalagitnaan ng pangungusap dahil nakakalimutan niya ang susunod na sasabihin. Isang araw, hindi niya naalala ang pangalan ng bunsong apo niyang si Lucas. Nakita ko ang pagkalito sa mukha ng bata at ang hiya sa mukha ng tatay ko, nakakapanglaw. Sa wakas, tumingin sa akin si Mang Ramon at sinabi ang linyang narinig ko ng maraming beses. Wala yon, Doc. Mga bagay na lang yan ang katandaan. Tapos na ang utak ko. Pero nakita ko higit pa sa kanyang pag-resign. Nakita ko ang frustration niya. Buong araw siyang nanonood ng TV. Itinigil na niyang magbasa dahil nahihirapan siyang sundan ang kwento. Lumiliit na ang mundo niya. Nagbigay ng proposal. Mang Ramon, sabi ko, hindi ko hinihingi na maniwala ka sa milagro, bigyan mo lang ng 1 minuto bawat araw. Ituturo ko sa iyo ang isang ehersisyo na mukhang katatawanan sa una, pero mangkang gawin ito araw-araw sa loob ng 4 na linggo. Tiningnan niya ng may duda. 1 minuto lang at maalala ko na ang pangalan ng apo ko. Baka nga, sagot ko. Ang utak ay parang muscle. Kung hindi mo gamitin, natutunaw ito. Kung ehersisyo mo, lumalakas ito. Ang ehersisyo na to ay parang push-up para sa utak. Ano pa bang matatalo mo kahit labag sa loob? Pumayag siya. Itinuro ko sa kanya ang parehong routine na ituturo ko rin sa iyo ngayon. Pagkatapos ng 4 na linggo, bumalik si Mang Ramon sa klinika. Halata ang pagbabago. Mas tuwid ang pagpasok niya, matibay ang kamayan, at tumingin siya ng diretso sa mata ko. Nagsalita muna ang anak niya na nanginginig ang boses. Doc, kamangha-mangha. 1 linggo na lang ang nakaraan, tinanong ni Lucas ang lolo niya tungkol sa laruang ginawa niya dati. At hindi lang naalala ni tatay ang laruan, ikinuwento pa niya kung paano niya pinili ang kahoy at naalala pa niya ang pangalan ng aso natin noon. Matagal-tagal nang hindi ko siya narinig na nagsasalita ng ganoon kalinaw. Ngumingiti si Mang Ramon. Sa una, parang tanga sa mga galaw, amin niya, pero tinuloy ko. Pagkatapos ng 1 linggo, mas gising sa umaga. Sa 2nd linggo, napansin kong nasusundan ko na ang balita ng hindi nalilito at kahapon. Biglang pumasok sa isip ko ang pangalan ng dating kaibigan sa bodega na hindi ko nakita sa loob ng 30 taon, bigla na lang. Parang biglang nabuksan ang saradong bintana. Ang kwento ni Mang Ramon ay hindi milagro at mahalagang sabihin na hindi lahat ay nakararanas ng ganoong drastic na pagbabago, pero ito'y tunay na testamento ng neuroplasticity sa aksyon. At ngayon, ikaw naman ang susunod na matututo kung paano gamitin ito. Ang 60-segundong ehersisyo, ang step-by-step na tutorial. Sige na, oras na. Kung kaya mo, maghanda ka para gawin ito kasama ko. Kailangan mo lang ng upuan at 1 minutong atensyon. Tandaan, ang susi ay hindi ang lakas, kundi ang concentration. Hatiin natin ang minuto sa 30 na segundo. Paghahanda. Bago magsimula, umupo ka sa dulo ng upuan na tuwid pero relaxed ang likod, matatag ang paa sa sahig, hiwa-hiwalay sa lapad ng balakang at mga kamay sa hita. Ipikit sandali ang mata at huminga ng malalim. Huminga sa ilong at huminga ng dahan-dahan sa bibig, palayain ang anumang tensyon. Ngayon buksan ang mata. Simula na. Bahagi 1, Activation at Oxygenation. Unang 30 segundo. Ang layunin dito ay doble. Dagdagan ang daloy ng oxygenated blood sa utak at i-activate ang coordination areas. Gagawin natin ang simple at coordinated na galaw, ang galaw. Habang nasa hita ang mga kamay, dahan-dahang itaas ang kanang braso pasulong hanggang parallel sa sahig. Ang kaliwang braso ay hindi gumagalaw. I-synchronize ang paghinga sa galaw. Habang itinataas ang kanang braso,
Huminga ng malalim at dahan sa ilong. Bilangin sa isip hanggang 4. Ang pagbaba. Ngayon dahan-dahang ibaba ang kanang braso pabalik sa hita. Habang bumababa, huminga ng dahan sa bibig, bilangin ulit hanggang 4. Ang pagpapalit. Walang pahinga. Gawin ulit sa kaliwang braso. Itataas ang kaliwang braso habang humihinga. 1, 2, 3, 4. Ibaba habang humihinga. 1, 2, 3, 4. Sige. Subukan natin minsan. Kanang braso pataas, humihinga at pababa humihinga. Kaliwang braso pataas, humihinga at pababa humihinga. Perfecto. Sa unang 30 segundo, gawin ng tuloy-tuloy ang galaw na ito. Palitan ang braso ng walang bilis. Ang control ang mahalaga. Concentrate sa sensation. Bakit ito gumagana? Ang rhythmic movement at deep breathing ay nagpapakalma sa nervous system at nagdadagdag ng oxygen sa dugo na fuel ng neurons mo. Dagdag pa, nakakatulong ito mag-relax ng tension sa leeg at balikat, nagpapalaya sa highway kung saan dumadaloy ang dugo sa utak at ang coordination ay nagpapagising sa utak mo para sa susunod. Bahagi 2, ang mental challenge. Huling 30 segundo. Dito natin i-on ang spark ng neuroplasticity. Magpapatuloy ka sa eksaktong parehong physical movement, pero ngayon ay magdadagdag tayo ng mental task. Ang susi ay gawin ang dalawa ng sabay. Ang dual task na ito ay pinipilit ang ibang parte ng utak na mag-communicate ng intense na gumagawa ng bagong neural pathways. Ang mental task ay verbal fluency exercise, pagngangalan ng bagay sa isang category. Ang task, habang patuloy ang paggalaw ng braso at paghinga, magsisimula kang magngalan ng malakas o sa isip ng lahat ng kaya mo sa isang category. Ang category. Para magsimula, pumili ng madali. Halimbawa, prutas. Ang execution. Habang itinataas ang kanang braso at humihinga, sabihin mo mansanas. Habang ibinababa at humihinga, hanapin ang susunod. Habang itinataas ang kaliwang braso at humihinga, sabihin mo saging. At magpatuloy. Kahel, strawberry, ubas, peras, lahat ng maisip mo sa loob ng 30 segundo. Huwag mag-alala kung mabablangko ka. Normal yan. Huminga at hintayin ang susunod na salita. Ang layunin ay hindi makapag-record, kundi panatilihin ang utak sa active search mode habang gumagalaw ang katawan. Ang kumpletong 60 segundong routine, segundo 0 hanggang 30, umupo ng tuwid at simulan ang slow at controlled na galaw ng braso, synced sa paghinga. Concentrate lang doon, segundo 31 hanggang 60. Huwag itigil ang galaw, idagdag ang mental task. Simulan ang pagngangalan ng prutas hanggang matapos ang minuto at tapos na. Yan ang ehersisyo. 1 minuto na maaaring magbago ng relasyon mo sa utak mo. Bakit gumagana ang kombinasyong ito? Sa pagpilit sa utak na i-manage ang motor task at cognitive task ng sabay, nag-i-stimulate ang communication sa pagitan ng frontal lobe, attention, cerebellum, coordination, at temporal lobe, memory. Parang pinapahingi sa orchestra na tumugtog ng 2 melody ng sabay. Para magawa yon, kailangan gumawa ng bagong harmonies ang musicians, ang neurons mo. Yan ang neuroplasticity sa aksyon. Paano i-level up mga common mistakes at maliit na secrets. Ang tunay na magic ay nasa consistency at progression. Paano i-increase ang difficulty at panatilihin ang challenge matalino ang utak mo? Kung pareho lang araw-araw nasasanay ito at nawawala ang efficacy ng ehersisyo, kailangang panatilihin itong interesado. Linggo 1. Madaling categories. Magsimula sa concrete things, isang araw prutas, susunod hayop, kasangkapan, damit, ATBP. Linggo 2, words by letter, i-increase ang hirap. Pumili ng letra at pangalanan ang lahat ng salitang nagsisimula sa letra na iyon. Halimbawa, sapi, aso, tinapay, bola, pinto. Pinipilit nito ang utak na maghanap ng info sa ibang paraan. Linggo 3, countdown. Classic ito. Habang gumagalaw ang braso, magbilang pababa mula 100, 3-3, 197, 94. Kung malito ka, okay lang. Huminga at simulan ulit mula sa huling numero na naalala mo. Linggo 4 pataas. Maging creative, paghaluin at pagsamahin. Pangalanan ang mga lungsod sa mundo o pangalan ng tao na nagsisimula sa J. Ang golden rule, kung mukhang madali na sayo, oras na para baguhin. Ang sweet spot ay kapag may light effort na nararamdaman mo. Yan ang senyales na nagtatrabaho ang utak mo. Ang 3 error na dapat iwasan, mabilis na paggalaw, pinakakaraniwan, mabilis ang braso, mababaw ang paghinga. Counterproductive yan.
Ang bilis ay nagdudulot ng stress, at ang stress ay lason sa memorya. Ang layunin ay kalmado at kontrol. Mabagal ay mas maganda. Kakulangan sa consistency. Gawin ng 3 araw tapos kalimutan sa 1 linggo, hindi gumagana. Kailangan ng repetisyon ng utak, parang pagdidilig sa halaman. Kailangan ng kaunting tubig araw-araw. Magandang tip, i-anchor ang habit sa isa na meron ka na. Halimbawa, bago uminom ng kape sa umaga, gawin ko ang minuto ko. Gawin ng may distractions. Huwag gawin habang naka-on ang TV or nakikipag-usap. Ang minutong yon ay date mo sa utak mo. Ang attention mo ang tool na nag-uukit ng bagong neural roots. Kung nahati, masisira. 3 secrets para i-boost ang results. Ang baso ng tubig muna. Karamihan ng utak ay tubig. Ang good hydration ay susi para gumana ng tama ang lahat. Uminom ng 1 baso ng tubig bago ang ehersisyo ay parang pagbibigay ng premium fuel sa makina bago i-start. Ang inner smile. Maaaring medyo cheesy pero gumagana. Bago magsimula, mag-isip ng light smile. Ang simpleng gesture na ito ay nagsisend ng signal sa utak mo para mag-release ng neurotransmitters na nagpapabuti ng mood at nag-o-optimize ng learning. Ituro mo sa iba. Isa sa pinakamabisang paraan para masolidify ang isang bagay ay ituro ito. I-share sa asawa, kaibigan o kapitbahay. Sa pagpapaliwanag, ino-organize ng utak mo ang info at pinapalakas ang sarili mong connections. Dagdag pa, may motivator ka na. Ayan na, ang 60-segundong ehersisyo na nakatulong kay Mang Ramon at marami pang iba para maalis ang mental fog. Hindi ito magic, neuroscience ito na inilapat. Simple at abot kamay ng lahat. Ang utak mo ay may recovery power na siguro hindi mo maisip. Kahit anong edad mo, may kapangyarihan kang bigyan ito ng tamang stimulus, pero ang pag-alam lang ay hindi sapat. Kailangang gawin. Kaya nagpo-propose ng challenge. Huwag mong isave lang ang info na ito. Commit kang subukan ang routine na ito sa loob ng 1 linggo, 1 minuto bawat araw, kabuang 7 minuto. At gusto kong humingi ng isa pa, bumalik ka rito sa comments pagkatapos ng 1 linggo at ikuwento mo kung ano ang naramdaman mo. Hindi kailangang milagro. Baka napansin mo lang na medyo mas alert ka o naalala mo ang salitang madalas nawawala sa yo. I-type mo, linggo 1 done at i-share ang anumang napansin mo. Ang kwento mo ay maaaring maging spark na magbigay-inspire sa iba. Gawing journal ng progress natin ang comments. At syempre, kung gusto mo pang makatanggap ng ganitong science-based na tips para mapanatiling active ang isip at katawan mo, mag-subscribe sa channel na ito para hindi ka makaligtaan. Konklusyon. Nagsimula tayo sa pag-uusap tungkol sa frustration ng maliliit na pagkalimot. Binuwag natin ang mito na ang memory loss ay inevitable at binuksan ang pinto sa pag-asa gamit ang neuroplasticity. Ikinuwento ko ang kwento ni Mang Ramon at binigay ko sa iyo ang tool na ginamit niya, ang 60-segundong ehersisyo. 1 minuto para i-oxygenate ang utak mo at mag-forge ng bagong connections. Tandaan ang mga susi, consistent practice, iwasan ang common mistakes at i-boost ang results gamit ang maliliit na tricks. Ang desisyon ngayon ay sayo na. Pwede mong isara ang window na to at magpatuloy tulad ng dati. O pwede kang tumayo, maghanap ng upuan, at bigyan mo ang sarili mo ng unang minuto ng natitirang buhay mo na mentally active. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na repeated acts. Ang minutong ito ay isang declaration. Ito'y pagsasabi sa sarili mo, mahalaga ang brain health ko, ang may control. Ayaw kong sumuko. Salamat sa oras mo. Ngayon pumunta ka at alagaan ang iyong pambihirang utak. Naghihintay sa comments.